Magandang umaga po sa kanila lahat. Kung may mas masaya ngayon, higit sa inyo, ayan ay si Jesus. And that's the fact. Bakit masaya ang Diyos sa araw na ito? And it's being confirmed by the Gospel and by the first reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, in time of favor I answer you, and the day of salvation I will help you. Ngayon po, ang araw na aayon para sa inyo. Kaya po ang ating Panginoon ay sasagutin ang lahat niyong panalangin. Amen? Kung po ako'y namadaan, paparito, ako'y naglakad na. Napakahaba ng traffic. Sabi ko, bakit kaya ma-traffic? Para itong Manila. Wala na rin ako nakikita bahay. Wala rin ako nakikita mall. Nata-traffic ang tao dahil kay Jesus. Talampakan natin ito. Ako po ay ordinaryong tao lamang. Nakakahiyang isipin, ako'y lagi niyong nililitratuhan. Hindi naman ako si Piolo Pascual. Lagi niyo akong yung kamay ko mapupulit na. Hindi po ako santo. Ako po ay taong-tao, ginagamit ng Diyos upang marinig ninyo ang kanyang mensahe upang kayo ay makakuha ng lakas. Dahil alam ng Diyos kung gaano kahirap ang inyong nararamdaman. Nung po ako'y dumadaan dito, umiiyak ang mga tao. Ang sinasabi nila, Father, ang saya namin, nakita ka namin. Mga kapatid, isipin niyo ito. Ano pa kaya kung makita niyo si Jesus? Ano kaya ang mararamdaman ng inyong dibdib? Mga kapatid, si Jesus, hindi niyo nakikita ng inyong mata, pero nakikita siya ng inyong kaluluwa at nararamdaman siya ng isang puso may busila na pananampalataya. At kayo po kayong lahat na tumugon sa tawag ng Diyos. Kayong lahat na pumunta dito sa simbahang ito. Gusto ng Diyos na marinig ninyo ang kanyang mensahe na hindi kayo kayang pabayaan ng Diyos. Mahal na mahal niya kayo, kaya huwag kayong matakot. Tanggalin ninyo ang pag-alinlangan sa dibdib. Tanggalin ninyo ang takot sa inyong puso dahil ang Diyos gagawin lahat. Minsan hindi natin ito nakikita agad-agad. Pero darating ang panahon, lahat ng mga panalangin nyo ay kanyang sasagutin. At ito na nga po ngayon, ang sinasabi niya, this is the time of great favor. A time of salvation is here, dumating sa inyong lugar upang sabihin at marinig ng lahat kung gaano kayo kamahal ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi ni Jesus sa pagbasa sa Banal na Ebanghelyo, in the Gospel of John, it says, my Father is at work until now, and so I am at work. Sa Tagalog, ang Diyos ay nagtatrabaho hanggang sa sandaling ito
Ganon din si Jesus upang tayong lahat ay makatanggap pagpapala. Matanda, bata, lalaki, babae, mayaman, mahirap, nagkasama-sama sa isang bubong. Upang maramdaman ng lahat kung gaano siya kahalaga sa ating Panginoon. Bakit ba kailangan malaman at marinig ng tao na siya ay mahalaga sa Diyos? Una, upang ikaw ay magkaroon ng tinatawag na sense of security. Upang masigurado mo sa iyong sarili na ikaw ay kabilang sa kanyang kawan. At pagka naalaman mo na realize, if you're able to realize and acknowledge that you belong to God and you will be secure, what's going to happen with you, my dear sisters and brothers? Magbabait ang tao. Walang taong masama. Walang taong ipinanganak na puro galit. Yan ay sinugatan ng panahon dahil sa kahinaan ng tao. Pero ang magpapagaling dito ay ang realization na malaman ng lahat na ikaw ay kabilang sa kanyang kawan, ikaw ay kanyang mahal. Kaya ang inyong galit, tampo, hinanakit, sama ng loob, duda, pagtatanim ng galit, mawawala na upang kayong lahat ay maging mga bagong tao, mga anak ng Diyos, nararapat makatanggap ng pagpapala galing sa langit. At kayo pong lahat mula ngayon ay magkakaroon ng balibagong pananaw. Mawawala ang galit. Puro ngiti ang magagalit sa inyong mga mukha. Kaya po tayo ay magiging mga anak ng Diyos. Amen. Ang sabi po dito, Jesus was about to be condemned. It says here, for this reason, they tried at all to kill him, because he's not only broke the Sabbath, but also called himself the Son of God, meaning he is equal to God. Beautiful. Kung may sinabi ni Jesus, si Jesus na siya ay anak ng Diyos, sinabi rin niya si Jesus, ibinahagi ni Jesus sa ating lahat ang tinatawag ng sonship. Ang pagiging anak ni Jesus ibinahagi sa atin nung siya ay namatay at nabuhay na maguli. Anong ibig sabihin yan? We have now an access to God. Sa Tagalog, pwede na nating makamtan ang biyayang galing sa langit. Kaya mga kapatid, hindi imposible na sa umagang ito, yung mga malalago ang mata, maglilinaw, yung mga may cancer, mawawala, yung mga may lahat ng may karamdaman. That is the very meaning of sharing His sonship. Sharing His sonship is basically sharing what everything God has. Kung ano man meron ang Diyos ibibigay sa atin. Ang laging tanong ng Diyos ay dito, handa na ba ang taong tumanggap nito para sa kanyang kaligtasan? Handa na ba kayo? Kaya kanina, inumpisahan ko ang misa. Ano ang pagkakaumpisa ko sa misa? Pwede ba, mga kapatid? Let us be humble before the Lord. Ibaba natin ang ating sarili sa Panginoon. Ibaba natin ang ating sarili upang tayo maging karapat-dapat na tumanggap sa pagpapalang kanyang ibibigay. Because of our insecurity, because we are not secure, ang nangyayari po sa tao ay ito, yumayabang. Akala nga natin, tayo ay kung sino. Ang pagiging mayabang ng tao, hindi lang porke kay mayaman. Mayroon ding mga mahirap mayabang. Hindi porke ikaw ay walang pinag-aaralan, ikaw ay humble. No. Ang pagiging mababa ang loob ay malaman niya na wala siyang magagawa kung hindi tayo didepende sa Panginoon. That is humility. Humility is truth. Truth about what? That we are nothing before God. Kahapon,
nandun po kami sa Calvary Hills. Sabi sa akin ni Father Ruel, ay, mas marami bukas. Sabi ko, mas marami pa bukas? Totoo nga. Napakarami palang tao dito sa lugar ninyo kung saan kayo nanggaling. Noong ako po'y dumadaan dito, nakikita ko lang ay baka at kambing. Aba, pupunta ko rito, marami palang tao. Mga kapatid, ibig sabihin yan, ang Diyos mismo, I want you to see this, ang naggawa ng paraan, hindi lamang sa akin, kundi sa inyo na rin, upang kayo'y makadalo dito. So that you can come here, upang kayo'y makadalo. Dahil sa altar na ito, dadaloy ang kanyang biyaya. Amen. At sa pagdaloy ng biyaya sa altar ng Panginoon, sana ay lagi ninyong maisip na sa tuwing kayong pupunta sa simbahan, the same grace will flow right here. Parehong grasya ang dadaloy sa inyong lahat. Hindi lamang dahil sa ako'y nandito, kundi si Jesus ay nangako. He promised. And I will quote it once again, that I will be with you till the end of time. Hindi ko kayo kayang iwanan hanggang sa katapusan ng mundo. At yan ay nangyayari tuwing tayo dadalo ng misa. We are reenacting. Ginagawa natin muli ang Paschal Mystery ni Jesus. Ang kanyang naging buong buhay sa lupa. Buhay upang tayong lahat makatanggap ng pagpapalang makalangit. At ang mapagpalang pagkalangit, mga kapatid, ang ating kailangan sa mundong ating ginagalawan. Paglabas nyo dito, mga kapatid, wala na inyong sama ng loob. Paglabas nyo dito, maliwanag na inyong pag-iisip, ang inyong mga arthritis, rayuma, yung mga masakit dito, masakit doon, masakit doon, saan man, magaling na dahil naramdaman natin na tayo ay mahal ng Diyos. Pero higit sa lahat, ang pagdadalingin ng Diyos yung tinatawag na the time is salvation is at hand. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Batang-bata pa po ako nung ako'y ginamit ng Panginoon. Hindi ito nalaman ni Father Caloy, magkasama po kami yan 18 years ago, 1994, sa Christ the King sa Manila, bago siya pumunta ng Rome, bago naman ako pumunta ng Canada. Hindi niya alam, o mga kaibigan ko rin hindi alam, ang Panginoon nagpamalas na sa akin ang tinatawag na gift of healing. May nakita po ako noong babaeng lumpo, 40 taon na hindi makalakad. Pero yung lumpo yun, sa awa ko, nilapitan ko, ako'y 16 na taong gulang. At nung nilapitan ko po siya, sabi niya, hindi na ako nakakatayo. 40 taon na. Ang sabi ko, gusto mong ipagdasal kita? Oo naman siya. Nung sinabi ko, ipagdadasal ko siya, hindi ko iniisip na siya'y makakatayo at makakalakad. Dahil akala ko, itong mga bagay na ito, nangyayari lamang sa panahon ni Jesus at sa mga istorya sa TV. Nung po akin siyang ipinagdasal, siya po ay tumayo at naglakad. That was 1983. Noong naman 2001, matapos ako maordinahan, doon po ako sa Canada, mayroon akong kaibigan. Ang sabi sa akin, nagtatrabaho siya sa aming parokya, ang sabi sa akin, brother, ang kaibigan ko na comatose, delikado. Pwede ba i-pray over mo? Sabi ko, malakas ang isno, bukas na lang.
Kasi gabi na. Yun na nga. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ko. Ang sabi niya, Brother Fernando, umiiyak siya. Yung kaibigan ko, namatay na kagabi. Alas 12. Tatanggalin na yung oras na ito ang kanyang puso, tatanggalin ang mata dahil iduduni. Ang sabi ko, puntahan natin bago tanggalin ang mata at puso. Dahil ako ay nagigilty dahil hindi ko siya napuntahan. Pero takot ko doon sa hospital. Nandun ang mga doktor, bibiyakin na yung puso at uukitin yung mata. Nagdasal po ako, kaharap ng mga doktor. Alam mo ang nangyari? Bumukas ang mata ng buhay. Noong nangyari, ako nanghinak. Naalaman ito ng aking superior. At ito ang kanyang sabi. Fernando, yung gift na iyan, hindi para sa iyo. Para yan sa mga tao. Gamitin mo. Mga kapatid, kaya ako nandito upang gamitin ang regalo ito ng Diyos at kayo, mga taga rito, ay makatanggap din dahil pinaparito ako ng Diyos para sa bawat isa sa inyo dahil alam ng Diyos hirap na hirap ang inyong dibdib. Ang kagalingan ay hindi lamang katawan. At pag ang Diyos ang nagbigay ng tinatawag na pagpapagaling, hindi lamang para mawala ang iyong sakit ng ulo o luminaw ang iyong mata o makalakad kang muli. Pag nagpagaling ang Diyos, kasamang gagaling ang iyong kaluluwa. At pag gumaling ang iyong kaluluwa, ikaw ay mabubuhay ng masaya. Ayaw po ng Diyos sa tao ang laging galing. Ayaw ng Diyos sa tao ang may kaaway. Ayaw ng Diyos sa tao ang nagpapatayan. Hindi nag-iimikan. Minsan ito ang nakakapagtaka. Siguro kailangan tanongin niyo rin ang inyong sarili. Nandito kayo sa simbahan, ibig sabihin nito, kayo ay kabilang sa simbahan. Nandito kayo nananalangin, ibig sabihin niya, hindi lamang kayo ngayon nanalangin. Bago ako dumating dito, nanalangin na rin kayo. Bago kayo pumunta sa simbahan ngayon, nakarating ka na rin kayo dito sa simbahan ito, di ko ba? Pero tanongin ninyo ang inyong sarili. Bakit kahit kayo nagdadasal? Bakit kahit kayo nagsisimba? Ganun pa rin ang ugali natin. Chismosa, gumangera, palasigaw, palamura. Isipin niya, yan ba ang dapat ugaliin ng isang taong nananalangin sa Panginoon? At dahil sa ating ginagawang yan, gumawa ang Diyos ng tinatawag na paraan. At ito na nga, upang maipaalala sa inyo, hindi ganyan ang dapat gawin ng mga taong mananampalataya at mga taong nagdarasal. Kailangan wala kang galit sa dibdib. Kahit kalaban mo sa partido, batuyin mo na. Nandito ka ngayon, humihingi ng awa. Ang biyanan mo naman, hindi mo iniimigan. Hindi ka na lang makalakad, na-stroke ka na, puro galit pa rin ang iyong nasa dibdib. May cancer na. Hindi mo pa rin iniimigan ang iyong panugang. Nasaan ang ating tamang pag-iisip? Yun nga ang tinatawag na the time of favor is
now. Ibinigay ng Diyos ang araw na ito na ayon sa lahat upang marinig ang mensahe ng Panginoon. Ano ang kanyang mensahe? Ang mensahe ng Panginoon na ayusin natin ang ating buhay. Can we please live according to the will of God? Because the will of God is the best thing to do in this world. Kaya po ito'y sinasabi ng ating Panginoon na ito ang ating gawin dahil ito po ang nagpapabigat sa ating dibdib. At pag mabigat ang ating dibdib, kahit anong gawin mo, hindi ka sasaya. Amen? Pag ikaw ay may kagalit, kahit mag-rosaryo ka na mag-rosaryo, mag-nobena ka, hindi ang pakikinggan ng Diyos. Sinasabi ko na ngayon pa, magpapabigat yan sa ating buhay at niloloko lamang natin ang ating sarili. Mga kapatid, when God brought us into this world, He promised eternal life. Nung dinala ng Diyos ang tao sa mundo, nung tayo ay pinanganak sa lupa, hindi po para tayo ipanganak sa sama ng loob, kung hindi upang makita ang kabutihan ng Panginoon at tayo ay magpuri. Tulad ng sinabi ko kanina, when we were born, nung tayo ay pinanganak, puro kabutihan ang laman ng puso ng tao. At ito ay posible pang mangyari. Ito tinatawag na new covenant in Jesus. This Jesus presented a new covenant. Ano ba ang new covenant? Na pwedeng magbago ang tao dahil kay Jesus. Kaya sa mga nandito na gustong kumaling, sana at ito ang kinakailangan, mawala ang galit sa inyong dibdib. Matuto kayong magpatawad. Yun nga ang sinasabi ko, handa na ba kayong tumanggap ng kagalingan at pagpapala galing sa Diyos? Kung kayo'y handa na, alalo na ang Panginoon, handa na siyang ibigay sa inyong lahat. At sinasabi ko sa inyo, sa mga makakarinig at gagawa ng kanyang mensahe, mga kapatid, ito na ang umpisa ng inyong panibagong buhay. Makakatanggap ng pagpapala, pagpapagaling ang lahat ng nandito ngayon dahil this is the day of great favor. This is the day of salvation given to each and everyone who are here today. Amen. Isa pang bagay, ang gusto kong ipahiwati sa inyo. There's one more thing I want to share with you. The joy of being with the Lord. This is an opportunity to each and everyone na ang sarap makasama ang Diyos at napakasarap ng pakiramdam na tayo ay nasa simbahan. Napakasarap na ang tayo ay nasa simbahan at nasa Panginoon precisely because God is here. The ultimate source of goodness and blessing. Sana mga kapatid, lagi tayong ganito. At ang gusto kong maipadama sa inyo ay ang saya na kasama si Kristo. Napakasarap na tayo ay nananalangin. Kaya kailangan tayo manalangin lagi. Hindi lamang dahil mahal na araw at hindi lamang dahil bilimas. Araw-araw, kung kayo ay dadalo sa simba at magmimisa, mananalangin, yun nga, the joy of knowing Christ and the joy of being with Christ. Kasi po ang Diyos ang pinanggagalingan ng kaligayahan ng tao because He is good. Good produces joy and happiness. Tanungin nyo ngayon ang inyong sarili. Alam naman natin na ang Panginoon ang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan, bakit tayo tinatamad magsimba?
Kaya po ako'y laging nagpapasalamat sa Diyos pag ako'y nagmimisa at madaling araw pa puno ng simbahan. Pero mo, alas 4 ng umaga, nandito pa kayo? Ano nangyari sa inyo? Hindi naman kayo ganyan dati. Ha? Para ako'y makita, hindi ko po kayo kilala. Sana ang gusto niyong makasama at makita ay ang Diyos. Dahil the joy of being with Him is encompassing. Meaning, hindi niyo kayang mataro. Sa umagang ito, yun din ang gusto kong ibigay sa inyo ng Diyos. Ang sarap, ang saya na siya ay kasama dahil siya ay ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, nung ako'y magpapare, dahil ang aking mga magulang ay hindi rin pala simba. Parang ako'y pinanganak sa lugar na katulad din ito, ang tawag ay Barriote. Ako po'y taga-Barrio. Alam mo naman pag ikay taga-Barrio, wala namang parang gustong ma-assign dahil walang koleksyon. Pag walang koleksyon, hindi mabubuhay ang simbahan. Totoo yan. Paano mabubuhay ang pare? Hindi naman parang koleksyon. But, ang nangyari sa aming buhay, ako, lumaki, mag-attend ng misa. Di po may misa, yun ay tuwing Pasko, Fiesta. Yun, that's how I grew up. Fiesta, Pasko. Siguro nga, ako ay isang halimbawa ng karaniwang Pilipino. Nag-aral sa public school, walang Catholic education. I was confirmed at the age of 22. Pero, tinawag ng Diyos to represent the common people. Mga taong katulad ninyo na pwede pala. Na may awa rin pala ang Diyos sa mga taong pinagkaitan ng pagkakataon na makadala ng misa araw-araw. Kaya nung ako may papasok na ng seminaryo, siyempre yung mga taga-baryo, mga aming lolo, lola, tiyo, tiya, ama, ina, anak, kapatid. Sabi sa akin, Fernando! Kasi naging engineer na ako. Ganda ng aking sweldo, malaki. Nakakapag-travel na ako. Ang akala nila sa akin, nasisiraan ako ng ulo. Bakit ka magpapare, hindi ka magkakaanak? Bakit ka magpapare, wala kang makakatabi sa gabi? Walang mag-aalaga sa iyo pag ikay tumanda. Natakot ako. Pero sa kanan nga lang siguro, sabi ko, Lord, humarap ka na lang ng iba. Tatawagin mo. Tumanda ako ng tumanda. Hanggang sa ako'y 35 na ako'y maordinaan sa Canada. Ang sabi sa akin noon, walang kasayahan sa buhay ng paglilingkod sa Diyos. Yun ang sabi sa akin. Pero mga kapatid, 10 taon ngayong Mayo, ako'y pare 10 taon. Napakasaya po ng aking naging buhay. Napakasaya pala ng maglingkod sa Diyos. Wala nga po akong asawa, walang anak. Pero masasabi ko sa inyo, kung bibigyan uli ako ng Diyos ng 1,000 pang buhay, pipiliin ko uli ang maging pare at maglingkod sa Kanya. Dahil wala kasing saya ang siya ay paglingkuran. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Alam ko marami sa inyo nagtrabaho, ginawa ng lahat
nagsunog ng kilay. Kulang na lamang ay dugo ang ipawis. Pinapuputok ang isip. Pinipiga ang lakas. Pero minsan, o kadalasan, hindi pa rin kayo masaya. May kulang pa rin. I'm challenging you. May kulang pa. Subukan nyo ang paglingkuran ay ang Diyos na buhay. At kayo ay makakatanggap ng kaligayahang walang hanggan. Totoo po ang aking sinabi. Dahil sa dami ko ng lugar na napuntahan, nalibot na ang buong mundo. Tuwing po ako magmimisa, laging ganito. Milyon-milyong tao. Simula nung ako'y inordinan, nang magmisahan ko na po at nahipo ang mahigit na 15 milyong ulo. Iisa lang ang buhay. Pero kadalasan, sinasayang natin ito. Minsan lang tayo mabubuhay at dadaan sa mundong ito. Pero kadalasan, ang oras na bigay, inaaksay natin. Lahat ng oras at sandali na ibinigay sa atin ng Diyos na hindi natin inilaan sa Kanya, ito ay nasasayang. Pero sa bawat oras na bigay ng Diyos at inilaan natin sa Kanyang paglilingkod, mga kapatid, ang tulad nito ay ligaya ng puso, maliwanag na pag-iisip at buhay na walang hanggan galing sa Kanya. Amen. Mga kapatid, sana ito ang pakiusap ko. Sa susunod ninyong pagdalo sa misa, sana ganyan din kayo. Mulat na mulat ang mga at lahat ay nakanga. Why I'm saying this? Ang sarap mapakinggan ang salita ng Diyos. Hindi kayo naiinip. Kanina pa dito, siguro iba naiihi na. Paano ka nakakaihi? Walang dadaan. Ang iba sa inyo, uhaw na. Pero sabi nga ni Jesus, ang ibibigay ko sa inyo ay tubig. At ang tubig na ibibigay ko at ipaiinom sa inyo, hindi na kayo mauuhaw. At yan po ang mangyayari sa oras na ito. Bibigyan tayo ng Diyos ng tubig. Tubig na buhay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Pumikit po tayo. Ako'y mananalangin. Mapagpalang Ama, dinala mo ang mga taong ito rito upang maliwanagan sa kanilang pananampalataya. Tumibay ang kanilang pagkapit sa Diyos na buhay. Tanggalin ang galit sa dibdib. Yung bigat na kanilang nararamdaman, yung takot, paghihiganti, sama ng loob, mga pananampalataya nanghihina. Marami dito, Panginoon, walang inaasahan kung hindi Ikaw. Hindi nakakatulog sa gabi, nakakaramdam ng matinding sakit sa katawan.
Panginoon, pagalingin mo po sila, bigyan ng lakas, at baguhin ang kanilang pusong marunong magmahal at magpatawad. At simula ngayon, sila ay mga bagong tao kay Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Please all stand for the prayers of the faithful. Kumihimim po tayo. We just received the Lord. Please sit down and settle down. Umuna lang kayong lahat kahit walang upuan. Napakagandang ugaliin. This is the secret I'm going to give you. Bibigay ko sa inyo mga katulad kong Katoliko ang sikreto ng ating Misteryo Eucharistia. Saan ba ito nagaganap ang pagpapagaling at hiwaga at himala? Dahil we miss it completely. Tayo mga Katoliko, ang namimiss natin ay yung pinakamahalagang oras o sandali ng misa. Yan ay ang pagkatapos tanggapin si Jesus. Pagkatapos mong tanggapin si Jesus sa Eucharistia, sa Ostia, pumasok sa ating buong katauhan ang ating Panginoon sa anyo ng tinapay. So dito po magaganap yung tinatawag na communion. We are one with Him. Dito magaganap yung tinatawag na kapangyarihan, makapagpagaling, mawala yung nararamdamang sakit, at makipag-ulayaw sa Diyos na buhay. So ngayon mga kapatid, mananalangin tayo. Makikita nyo marami dito magte-testimony ng healing matapos ito. Marami dito masakit ang ulo, malabo ang mata, hindi nakakarinig, hindi may taas ang kamay, may bukol, mawawala. So pumikit tayo ngayon. Close your eyes right now. And put your right hand, ilagay nyo inyong kanang kamay sa parating ng inyong katawan na may sakit. Kung malabo ang inyong mata, sa mata nyo ilagay ang inyong kamay. Ngayon, dalhin natin ang presensya ni Jesus. Mapagpalang Ama, sinabi mo, this is the time of great favor because you're at work as well as Jesus. Hibuin mo po at basbasan ang lahat ng nandito ngayon at pagalingin sa kanilang karamdaman. Lalo-lalo na po yung may mga cancer. Tanggalin mo po ang sa kanilang katawan. Marami dito masakit ang ulo. Puhin mo po ang kanilang ulo ngayon, yung mga may bukol, may migraine, yung malabo ang mata. Lord, bless them right now. Hibuin mo po ang kanilang mata, yung may glaucoma, may cataract, malabo ang mata, yung may arthritis. Masakit ang balikat, tuhod, likod, batok, paa, yung may gout, may rayuma. Marami po dito may bukol, may cyst. Tanggalin mo po ang bukol nila sa dibdib. Yung mataas ang dugo, may high blood, may high cholesterol, may myoma, may diabetes, may pancreatitis, may Parkinson's disease. Lord, marami dito. May vertigo, hindi makarinig, nahihilo. May sakit sa puso. Lord, heal them right now. Sakit ang ngipin, panga, may goiter, may thyroid. Heal them, O Lord.
Yung may tuberculosis, may asthma, hindi makahinga, may emphysema, hindi may kaanak, may cervical cancer, masakit ang katawan. Lord, heal them right now. Masakit ang tiyan. Lord, heal them. Hindi man kaanak. May sinus, barado ang ilong. Galingin mo po sila. May cerebral palsy. May breast cancer. Lahat pong yan, Panginoon, panilingin at ang aming pong mga kasama sa buhay. Dala kami mga litrato ng aming mga kapamilya, kapatid. Basbasan mo po ang pamilya namin na wala rin. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Pinagaling na tayo ng Diyos ngayon. Marami nang pinagaling dito. Taas ang kamay ng pinagaling. Amen. Salamat. Pinagaling lahat na inyong kaluluwa. Yung talagang nakatanggap ng instant healing. Yung mali, luminaw yung mata, yung nakarinig, nawala ng bukol, masakit ang katawan, biglang nawala. Guminhawa ang katawan, taas ang kamay. Yan, kita ito. Ano naramdaman mo? Parito ka, ikaw din, Pablo. Sino pa ang pinagaling ng Diyos? Taas, magbibigay ng patotoo at tinatawag ng pasasalamat sa nangyari sa iyo. Anong pangalan? Taga saan ang nangyari? Everyday po, Father. Mabitan siguro sa Father. Anong nangyari sa iyo? Guminawa ko yung pakiramdam ko. Yan po, Father. Yan, yung kanyang ulo at masakit at saka yung kanyang tuhod na wala na ang sakit. Pinagaling siya ng Diyos. So, magpalain ka. Amen. Ikaw naman. Anong pangalan? Taga saan? Ano nangyari? Tayo hindi. Ang parotehan, kilay ko pa sa likod. Nakulangan ko yung sakit. Ano katagal na po? 2 years na po. Talapargas ako sa bayan niyo. Father. Ngayon lang ako. Opo. Pampon sa iging ko. Sa ibig at saka ngayon, ito'y nabalian, nadulas ang balakang. 2 years na masakit, ngayon wala na. Ganyan mo nga. Dito, wala na ang sakit. Dito naman, salamat sa Diyos. Ito si nanay na pagkaganda-ganda. Taga-asul. Anong nangyari sa iyo? Sabihin mo nangyari at anong pangalan mo? Si Antonia Maranda, from Solana din. Meron akong katarata. Malabo ang pagtingin ng right eye. Sa awa ng Panginoon, so sa Father Suarez, I'm now here. Thank you. Malinaw na. Gano'ng katagal lang yung katarata na? More than 3 years now. Sa 3 years na malabo ang mata dahil sa katarata, luminaw na. Dito naman, anong naramdaman ninyo? Ikaw, ito mahina ang katawan nito dati, ngayon malakas na. Anong pangalan mo? Taga saan ka na nangyari sa'yo? Namakitan po, tagaitik po. May diabetes po ako, kahapon lang nakumpay ako, kaya hindi ako nakapunta. Mas pili doon sa libros po dahil kalalabas ko lang kahapon. Lakas ko po na. Ito po, ang pumunta dito, kalalabas ng ospital, siya po ay nanginginig ang katawan dahil may sakit. Ngayon nawala ang panginginig at malakas na ang kanyang pakiramdam. Salamat sa Diyos. Ciao.
Cirilo Frase. Tapi Cirilo Frase para agas di mata sungai Lumina. Oh, ito pong Ilocanong ito ay luminaw daw ang mata. Salamat sa Diyos. Ikaw naman, malabo rin ang mata. Malinaw na. Luminaw na ang mata. Napakaraming pinagaling ng Diyos. Okay? Pepre-over ko kayo mamaya. Hindi ko alam kung paano. Huwag kayo magkakagulo. So, palakpakan natin ng Diyos dahil napakaraming pang gumaling. Dahil ito, pwede ba ang i-pepre-over ko na lang yung matitindihang sakit sa dami ninyo? Umuwi na kayo. Sandali.